Isipin ang eksena, isang tila maayos na pamilya ay nahulog sa loob ng ilang segundo kapag ang isang lola, nang walang anumang seremonya, ay agaw mula sa mga kamay ng isang bata ang regalong pinangarap nila para sa simula ng kanilang mga pakikipagsapalaran sa paaralan. Ito ay hindi para sa isang 6 na taong gulang na batang babae. Ang aking tunay na apo ay ang nangangailangan nito, idineklara niya ng malamig, hindi pinapansin ang tubig na mata ng maliit na batang babae at nasira na puso. At ang pinakamasama, habang sinusubukan ng ina na ipagtanggol ang kanyang anak na babae, ang asawa ay urong lamang sa kanyang mga balikat na inaakusahan siya ng ipinalalaki. Ito ay hindi lamang anumang kwento. Ito ay isang hilaw na larawan kung paano ang abuso sa kapangyarihan at kawalan ng empatiya ay maaaring sirain ang mga bono na dapat sagrado. Magandang gabi, mahal na tagapakinig. Ako si Ander Branco at ngayon, narito sa channel ang Pamilya Secrets. Sumisid kami sa isang kaso na pukawin ang iyong emosyon. Isang labanan sa pagitan ng pag-ibig sa ina, pagmamataas at ang masakit na katotohanan ng mga nakakaramdam ng hindi nakikita sa loob ng kanilang sariling tahanan. Handa na? Kaya sundin ang bawat detalye ng salaysay na ito na parang isang bagay sa labas ng isang script ng opera ng sabon, ngunit puro totoong buhay. Si Elizabeth Mendona ay palaging nakikita ang kanyang sarili bilang tagapag-alaga ng hustisya sa loob ng kanyang 4 na pader. Sa 58 taong gulang, naghari siya ng kataas-taasang sa kanyang 3 silid-tulugan na apartment na minana mula sa kanyang yumaong asawa kung saan ang bawat bagay, bawat desisyon, ay dumaan sa kanyang pagsisiyasat. Lalo na pagdating sa mga apo. Para sa kanya, mayroong isang malinaw na hierarchy. Sa isang panig, si Artem, ang kanyang ki-apo ng dugo, anak ng unang kasal ni Romano, ang tanging lehitimong tagapagmana. Sa kabilang dako, si Maria, ang 6 na taong gulang na anak na babae ni Kira, ang kanyang manugang mula sa isang nakaraang relasyon. Ang isang key intruder ay pinahihintulutan ngunit hindi tunay na tinanggap. Ang buhay ay nagpatuloy sa kurso nito. Si Romano, 32 taong gulang, ay umunlad bilang isang foreman sa konstruksyon sa isang kumpanya ng konstruksyon na may sweldo na ginagarantiyahan ang ginhawa. Si Kira, naman, ay nagtrabaho bilang isang manicurist sa isang beauty salon na kumita ng maayos upang mag-ambag sa mga gastos. Ngunit wala sa mahalaga kay Elizabeth. Pagkatapos ng lahat, nanirahan sila sa kanyang bahay at hindi niya hinayaan ang sinuman na kalimutan ang detalye. Ang bawat sidelong sulyap, ang bawat acidic na puna ay nagsilbi upang paalalahanan si Kira sa kanyang lugar. Iyon ang isang permanenteng panauhin, hindi kailanman isang tunay na miyembro ng pamilya. Sa pagtatapos ng Agosto, habang papalapit ang unang araw ng paaralan, nagpasya si Kira na ibigay si Maria ng isang bagong smartphone. Ito ay hindi isang kapritso, ito ay seguridad. Ang isang paraan ng palaging pagiging malapit, kahit na mula sa isang distansya, sa gitna ng hindi pamilyar na mga corridors ng paaralan, ang mga kakaibang kamag-aral, ang mga faceless na guro. Ngayon ay tatawagin ka ni nanay kung kailangan mo, paliwanag niya, habang ang batang babae, beaming, ay kumapit sa rosas na aparato na may makintab na takip sa kanyang dibdib, na parang isang kayamanan. Si Romano, walang malasakit, ay mumbled lamang ng isang bagay tungkol sa mga bata at teknolohiya din sa lalong madaling panahon. Si Elizabeth, gayunpaman, ay nanatiling tahimik ngunit ang kanyang mga mata ay nagtaksil ng isang anino ng disdain. Dumating na ang malaking araw. Bumalik si Maria sa euphoric, ang guro ay mabait, ang kanyang mga kaibigan ay masaya, at, pinakamahusay sa lahat, mayroong kahit isang istante sa silid upang singilin ang mga cellphone. Maaari lamang nating gamitin ito sa recess, nanay, anya, waving ang telepono tulad ng isang tropeo. Umiti si Kira, hinalinhan. Si Romano, na nalubog sa kanyang tablet, ay bahagyang tumingala. Si Elizabeth, habang pinatuyo ang pinggan, napanood ang lahat na may isang ngiti ng ngiti. Ang eksenang iyon ay abala sa kanya ng higit sa nais niyang umamin. Kinabukasan, ang bangungot ay nakalagay. Umupo si Maria sa talahanayan ng kusina upang gawin ang kanyang araling bahay, kasama ang kanyang cellphone sa tabi ng kanyang mga notebook. Nang walang babala, advanced si Elizabeth na kinuha ang aparato mula sa kanyang mga kamay. Lola, bakit mo kinuha ang aking telepono? Tanong ng batang babae, nalilito.
Ang sagot ay naging tuyo, ang isang 6 na taong gulang na bata ay hindi nangangailangan nito. Gagamitin ito ng aking apo. Si Artem, ang kanyang paboritong, kailangan ng bago. At iyon ang pangwakas. Sinubukan ni Maria na magtaltalan, dumadaloy ang luha, ngunit binili ito ni nanay para sa akin. Si Elizabeth ay walang humpay, wala rito. Nakatira ka sa aking bahay na wala sa kawanggawa, kaya huwag kang dumating at magreklamo. Si Kira, na dumating mula sa kalye sa oras upang marinig ang defecation. Naramdaman niya ang pigsa ng kanyang dugo. Ibalik ang telepono ngayon, hiniling niya, ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo? Ang sagot ay isang mahusay na ngiti, gagawin ko ang nais ko, sa aking bahay. Wala ka rito. Tanggapin mo iyon. Si Maria, sa pagitan ng mga hikbi, ay paulit-ulit, ito ay akin, Lola. Hindi patas. Ngunit para kay Elizabeth, ang hustisya ay isang nababaluktot na konsepto, at lagi niya itong hinuhubog sa kanyang kalamangan. Noon dumating si Romano. Nang makita ang eksena, nililimitahan niya ang kanyang sarili sa isang pagod na buntong, hininga. Ano ang nangyayari? Tanong niya, nadarama na ang bagyo. Ipinaliwanag ni Kira, sabik sa suporta, ang iyong ina ay nagnanakaw ng cellphone ni Maria na ibigay sa Art. Sabihin sa kanya na hindi ito katanggap-tanggap. Nag-atubiling si Romano. Tiningnan niya ang kanyang ina, pagkatapos ay sa kanyang asawa, na parang tinitimbang ang kanyang mga salita. Nanay, hindi ba masyadong maaga para sa isang telepono na ganyan? Nag-venture siya, sa isang tono na mayroon ng pangungusap. Hindi makapaniwala si Kira kung ano ang naririnig niya. Maaga? Romano, kumuha siya ng isang bagay na binili ko para sa aking anak na babae. Nagalit siya, tumigil sa pagsigaw. Ang aking ina ay nais lamang ang pinakamahusay. At talagang kailangan ni Art ng isang bagong cellphone. Bibili kami ng isa pa, mas simple para kay Maria. Tinitigan siya ni Kira, kinilabutan. Nagkidding ka ba? Ang iyong ina ay nakakahiya sa aking anak na babae, at ipinagtatanggol mo siya. Huwag magsimula sa drama, snap niya ng walang tiyaga. Si Art ay anak ko. Bakit ka nakakagulo? Noon ay naintindihan ni Kira, walang labanan na manalo. Para kay Romano, ang katapatan sa kanyang ina ay palaging mauna, kahit na nangangahulugang hindi papansin ang pag-iyak ng isang inosenteng anak. At si Elizabeth, matagumpay, alam na, muli ang kanyang paghahari ay ligtas. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang bahay, ang mga patakaran ay kanya. At kung sino man ang nangahas na hamunin ang mga ito ay matuto, maaga o huli, ang presyo ng paghihimagsik. Ang kanyang anak na lalaki ay palaging nasa tabi niya. Si Romano ay isang masunuring batang lalaki at nanatili siyang masunuring tao. Kita mo, Keruchka. Sang Elizabeth na mailaso na tamis. Naiintindihan ako ng aking anak. Kaya't hindi na kailangan ng mga eksena dito. Ang telepono ay nananatili sa akin at ibibigay ko ito sa Art pagdating niya sa katapusan ng linggo. Si Masha, na nakaupo ng tahimik sa mesa, ay tumingin ng halili sa kanyang ina at ama ng ama, hindi na unawaan kung bakit ang mga matatanda ay magiging isang bagay na simple sa isang labanan. Ang telepono ay kanya, binili ng kanyang sariling ina. Ngunit, kahit papaano, nagpa siya ang lahat para sa kanya. Nadama ni Kira ang galit na tumataas sa loob niya. Hindi sa telepono, ito lamang ang pagbagsak na umaapaw sa isang karagatan ng naipon na kahihiyan. Ang pagputol ng mga komento ng biyenan, ang nakatakip na pag-aalipusta kay Masha, ang duwag na komplikado ng asawa. Ang lahat ng ito ay nabubulok ng maraming buwan. Well, biglang sinabi niya na may kalmado na nagulat kahit sa kanyang sarili. Panatilihin ang telepono. Nagpalitan sina Romano at Elizabeth ng isang hindi paniwalang hitsura. Inaasahan nila ang mga hiyawan, luha, isang mahabang tula. Ngunit si Kira, sa unahang pagkakataon, ay sumuko sa pakikipaglaban. Masha, pak ang iyong mga bagay, idinagdag niya, na may isang katatagan na walang bruke na walang pag-retort. Aalis na tayo. Saan? Sumimangot si Elizabeth, na may isang tono ng kahusayan na hindi na natakot. Sa bahay ng aking ina, tuyo na sagot ni Kira. Doon, hindi bababasa, iginagalang nila ang aking anak na babae at hindi nakawin ang kanyang mga regalo.
Kira, huwag magpalaki, nakagambala si Romano na halos hindi nakatago ng gulat. Saan ka pupunta? Kami ay pamilya. Anong pamilya? Tumawa kay Kira, mapait. Isang pamilya kung saan tinawag nila ang aking anak na babae na kakaiba at inalis kung ano ang kanya. Kung saan pinili ng asawa ang kanyang ina sa kanyang asawa at anak na babae. Hindi, salamat. Kinuha niya si Masha sa kamay at dinala siya sa silid, tulugan. Sumunod ang batang babae, nalilito, ngunit pakiramdam sa hangin na ang lugar ay hindi naligtas. Kira, huminto ka. Sigaw ni Romano na parang pagkatapos ay napagtanto niya ang grabidad ng nangyayari. Huwag gumawa ng mga baliw na bagay. Ngunit hindi na siya nakinig sa kanya. Kalahating oras mamaya, iniwan nila ang apartment na may 2 maleta. Si Elizabeth, na nakatanim sa pasilyo, ay gaganapin pa rin ang telepono tulad ng isang tropeo, ngunit ang kanyang tagumpay ay tunog na guwang. Pumunta, pagkatapos, siya spot, na may isang disdain na hindi maitago ang kanyang takot. Tingnan natin kung gaano katagal maaari kang magtagal nang wala kami. Si Romano ay mag-oscillate sa pagitan ng kanyang ina at ang saradong pintuan, paralisado. Natapos niya ang pananatili, nagbulong sagi. Ang ira ay huminahon at bumalik. Ngunit malalim, alam ko, may nasira magpakailanman. Nagpunta sina Kira at Masha sa bahay ni Galina Fedorovna, ina ni Kira, sa isang katamtamang kapitbahayan, sa isang maliit na apartment, ngunit napuno ng isang init na hindi nila naramdaman sa mahabang panahon. Tinanggap sila ng lola ng mga bukas na armas, nang walang mga katanungan, sa katiyakan lamang na may isang seryosong nangyari. Nanay, maaari ba tayong manatili sandali? Tanong ni Kira, nang makatulog si Masha sa sopa, pagod. Siyempre, anak na babae, sagot ni Galina, hinahaplos ang kanyang mukha. Ano ang nangyari? At sinabi ni Kira sa lahat. Ang lola ay nakinig sa katahimikan, nanginginig ang kanyang ulo, hanggang sa sinabi niya ng mahigpit, tama kang umalis. Hindi ito maaaring disimulado. At Romano. Umiti si Kira nang walang kagalakan. Pinili niya. Tinawag niya akong masalimuot. Ipinagtanggol niya ang kanyang ina. Kinabukasan, tinawag ni Romano tuwing kalahating oras, na humiling sa kanya na bumalik. Hindi sumagot si Kira. Si Elizabeth naman ay galit na galit. Siya ay umaasa sa isang mabilis na pagsuko, ngunit ang kanyang manugang na babae, sa kauna-unahang pagkakataon, ay hindi nagbigay. Romocha, kailangan mong ibalik siya, hiniling niya. Ano ang magiging reputasyon namin? Isang babaeng umalis sa kanyang bahay dahil sa isang telepono. Ngunit si Romano ay nagsisimula ng maunawaan, hindi pa ito tungkol sa telepono. 3 araw na wala si Kira ay sapat na para sa kanya na makaligtaan hindi lamang ang kanyang asawa, ngunit ang pagtawa ni Masha, ang tunog ng kanyang mga yapak sa paligid ng bahay. Ang apartment ay mukhang isang libingan. Samantala, hindi na sayang ni Kira ang oras. Natagpuan niya ang isang studio sa isang mahusay na kapitbahayan, malapit sa paaralan ni Masha. Ang kanyang sweldo bilang isang manicurist ay hindi pinapayagan para sa mga luho, ngunit sapat na upang mabuhay ng may dignidad. Makalipas ang 1 linggo, lumitaw si Romano sa bahay ni Galina, yumuko ang ulo. Sabihin mo kay Kira na napagtanto ko ang aking pagkakamali, tanong niya. Bumalik ka, malulutas ko ang lahat sa aking ina. At numero ng telepono ni Masha. Galina gupitin, bluntly. Siyempre ibabalik natin ito, nagmamadali siya. Kinausap ko na siya, pumayag siya. Ngunit nagpa siya na si Kira. Lumabas siya upang salubungin siya at, na may kalmado na nag-disarm sa kanya, sinabi, nagrenta ako ng isang apartment. Si Masha at ako ay mabubuhay mag-isa. Ano ang ibig mong sabihin, stammered Romano, na wala? Kami ay isang pamilya. Nagbabago ako, nakikipag-usap ako sa aking inad. Ipinakita mo na kung sino ka, nagambala kay Kira, pagod. Sa mapagpasyang sandali, pinili mo ang iyong ina, hindi ang iyong pamilya. Paano kita mapagkakatiwalaan pagkatapos nito? Sinubukan niya ang lahat, mga pangako, panunumpa, luha. Ngunit si Kira ay isang bato. Siguro mali ako, pagtatapat niya sa kanyang ina, pagkatapos umalis si Romano. Ngunit hindi ko mapanganib ang kapayapaan ni Masha. Ipinagkanulo niya ako minsan. Maaaring ipagkanulo niya ulit ako.
Pagkalipas ng 2 linggo, lumipat sila sa kanilang bagong apartment. Mabilis na umangkop si Masha, muling nakukuha ang isang katahimikan na hindi niya kilala sa maraming taon. Hindi na siya natatakot sa mga bagay na inalis sa kanya, o nang tinawag na ang isa pa. Patuloy na igiit ni Romano nang walang tagumpay. Nagpanggap si Elizabete na walang malasakit, ngunit malinaw na siya ay tumatanda. Ang anak na lalaki ay naging mapait, ang apo na malalayo. Ang bahay, na dating puno ng buhay, ngayon ay isang mausoleum ng mga panghihinayang. Hanggang sa isang hapon, pagkatapos ng isa pang nabigo na pagtatangka upang kumbinsihin si Kira na bumalik, gumuho sina Romano at Elizabete, hindi sa sorpresa, ngunit sa sakit. Si Artem, na dumating para sa katapusan ng linggo, ay nakita ang bagong telepono at tinanong kung saan ito nagmula. Si Elizabete, proud, ay nagsabi kung paano niya nailigtas siya mula sa batang babae na ibigay sa kanyang tunay na apo. Lola, nakawin mo ba ang telepono ni Masha? Ang batang lalaki ay kinilabutan. Paano darating? O, Art Mochka, huwag magpalaki, sabi ng lola. Kumuha lang ako ng isang bagay na hindi niya kailangan para sa iyo. Ito ang pagnanakaw, iginiit ng apo ng mahigpit. Hindi ko gagamitin ang mga ninakaw na bagay. At maganda si Masha. Bakit mo siya pinapahamak? Tumanggi si Art na tanggapin ang telepono at hiniling na ibalik ito. Nagbanta siya na sabihin sa kanyang ina ang lahat. Si Elizabeth ay nasa pagkabigla. Hindi ko inaasahan ang reaksyon na ito mula sa aking paboritong apo. Si Romano naman ay hindi maaaring kunin ito. Nakakakita ng kanyang sariling anak na hukom ang kanyang mga aksyon ay ang pangwakas na suntok. Nanay, nasiyahan ka ba? Tanong niya, mapait. Dahil sa iyong kasakiman, nawala ang aking pamilya. Romocha, gusto ko lang ang pinakamahusay, whined Elizabete. Mas mabuti para kanino? Sumabog siya. Para sa Artem. Tinatanggihan niya ang iyong regalo. Para sa akin. Naiwan ako ng walang asawa, ng walang anak na babae. Ano ang makukuha natin? Nang gabing iyon, pareho silang sumigaw. Romano, para sa pamilya na nawasak niya. Elizabete, para sa mga plano na nahulog at para sa pagkabigo ng apo na siya ay nasira. Nalaman ni Kira ang tungkol sa episode mula kay Art na tumawag upang humingi ng tawad sa pag-uugali ng kanyang lola. Inalok pa ng batang lalaki na personal na ibalik ang telepono kay Masha. Salamat Art, sabi ni Kira. Mabait kang bata. Masya din si Masha, sagot niya. Masyadong masamang lola ay hindi maintindihan. Makalipas ang 1 taon, nagsampa si Kira para sa diborsyo. Hindi lumaban si Romano. Alam kong walang babalik. Binayaran niya ang kanyang pensyon sa oras at nakita niya si Masha tuwing makakaya niya, ang batang babae, mapagbigay, mahal pa rin siya, sa kabila ng lahat. Si Elizabete ay may edad na 1 dekada sa taong iyon. Hindi niya pinatawad ang kanyang sarili sa pagsira sa pamilya ng kanyang anak. Si Art ay gumugol ng mas kaunting oras sa kanya, at kapag siya ay nagpunta, lagi siyang nagtanong tungkol kay Masha. At laging hiniling na magpadala ng isang yakap sa kanyang kapatid. Si Kira, makalipas ang 2 taon, ay natagpuan ang isa pang lalaki, si Dmitri, isang mabait at pag-unawa sa doktor na nagmamahal kay Masha na parang siya ang kanyang anak na babae. Nagpakasal sila, at ang batang babae sa wakas ay may isang pamilya kung saan walang tumawag sa kanya na ang isa pa. Si Romano, naman, ay hindi na muling itinayo ang kanyang buhay. Nalulunod niya ang kanyang sarili sa trabaho, sinusubukan na pigilan ang pagkakasala na kumonsumo sa kanya. Ang kanyang ina ay nanirahan pa rin sa kanya sa parehong apartment, ngunit ang natitira sa pagitan nila ay ang bigat lamang ng isang makapal na katahimikan. Si Elizabeth Dmitrievna ay hindi na nakagambala sa buhay ng kanyang anak. Hindi ito mahalaga, ang pinsala ay tapos na. Ang pink cellphone ay naka-imbak pa rin sa drawer ng nightstand, isang relic ng isang pagkakamali na sumira sa buhay. Minsan ilalabas niya ito, hawakan ito sa pagitan ng kanyang nanginginig na mga daliri at tumitig, na parang ang bagay na iyon ay maaaring magbalik ng oras. Ang isang solong walang ingat na kilos, isang hindi maganda na pinili, at narito ang pamana, isang pamilya ang napunit, isang apo na bahagyang bumati sa kanya, isang manugang na hindi nababalik.
Lumaki si Masha na may isang hindi matitinag na katiyakan. Ang hustisya ay hindi isang pabor, ito ay isang tama. Ang kwento ng telepono ay nagturo sa kanya na itaas ang kanyang tinig, hindi upang payagan ang sinuman na yapakan ang kanyang dignidad. Si Kira naman ay hindi kailanman pinagsisihan na umalis. Minsan ang isang matatag na tindig ay nagkakahalaga ng higit pa sa isang buhay ng kahihiyan. At ang presyo ng kalayaan, alam niya, ay hindi sinusukat sa mga barya, ngunit sa kapayapaan na hindi yumuko ang isang tao sa sinuman.